Ito na ang pinakamalungkot na parte ng buhay ng isang OFW. Ang pagbabalik na sa ibang bansa pagkatapos ng bakasyon dito sa Pilipinas. So ito nga ang aking tita at ang aking tito na mga caregiver kami sa Israel at kasama namin ang pamilya namin na andito na kami sa airport. Na kung saan ito yung mga oras na bilang na kasama ang aming mga anak. Yung napipil na mo kung paano kanila namimiss at paano mo sila namiss. Sobrang lungkot nito na ilang oras na lang ay magkakahiwa-hiwalay na kayo pagdating ng takdang oras na onboard na kami sa eroplano. Masakit na pagkakataon na maya-maya ay magkakahiwa-hiwalay na kami. Ano na naman kaya ang mga pagdadaanan na ng bawat isa? Madali na namang lilipas ang mga panahon na hindi kami magkakasama sa mga mahalagang mga okasyon. Ito talaga yung nakakamiss yung pagiging bata ng mga bata. So, napakasarap ng may naghahatid sa airport. Ito nga pala ang aking pinakamagandang tita, Tita Noemi. Bye, Philippines! Yan na po ang mga iiyak. Ate Monique! Talagang advantage na may naghahatid sa iyo kasi may time pa kayong mayakap at makita pa sila sa maikling pagkakataon. So ito nga pala yung mga kasamahan ko na babalik dito sa Israel. Si Ate Gina, si Uncle June, Tita Lani, Tita Rachel, at Thea Leia. So kami po yung magkakasamang babalik ng Israel. Buti na lang mga ka-OFW ko ay madali na ang komunikasyon ngayon. Isang pindot na lang sa cellphone ay makikita mo na sila sa video call. Ito yung advantage ngayon sa henerasyon. Tapos may mga CCTV ka pa sa bahay na nakikita mo rin kung ano-ano ang mga ginagawa nila sa loob ng bahay at sino-sino ang mga kaibigan na nakakasama ng ating mga anak. Dahil dito naiiwasan yung homesick natin dahil sa kahit papaano nakikita mo pa rin ang realidad sa loob ng bawat tahanan. So ito nga yung aking mga kasamahan pagkatapos namin magpa-check baggage. So nag-decide kami na kumain kami together at ito nga kaming lahat. So napakadami namin. Ito na nga yung oras na iba-iba na yung feeling mo, iba-iba na yung nararamdaman mo dahil konting-konting oras na lang at ito na nga ang aking anak na bunso na si Ella at si Thea, ang aking husband, at talagang ito na nga ang napakahirap ang paghihiwalay at ng bawat isa. Ang iyakan time, di ko napansin na may umiiyak na pala doon sa may gilid. So ito na nga at kinarga ko na yung aking bunso. Talagang kinuha ko yung pagkakataon na mayakap ko pa siya at talagang mapil ko na umiiyak na ako ng time na to. Yung emosyon ko ay hindi ko na mapigilan. So ayun na lang yung anak ko, ganyan na talaga yung mararamdaman mo pag kayo maghihiwalay na. So ayun na nga sila at talagang hindi mo maiiwasan talagang hindi umiyak sa ganitong mga pagkakataon kasi nga hindi natin alam yung oras na yung ibang mga kapamilya natin ay yung iba namamatay or hindi na natin sila makikita sa ating mga pagbalik uli. So napakaswerte natin at napaka-bless at ito pa rin, ito yung ayaw mo na halos ito yung ayaw mong makita yung paglayo namin sa aming mga mahal sa buhay na talagang napakasakit na kailangan mong wag nang lumingon kung maaari lang at magpatuloy na pumasok sa loob. Bye, Philippines! I miss you! Saglit lang ako nagpakita sa video na ito kasi nga pulang-pula na ng mata natin at talagang namimiss natin na makasama ang ating mga mahal sa buhay. Kulang na kulang pa yung ilang araw na bakasyon na iginugol namin nakasama sila. So talagang pag nagbabakasyon talagang doon namin sinusulit yung pagkakataon na kami ay magkasama-sama. Please don't adjust your seat and ask our crew to help you. Bilang mga OFW, dapat tayo ay mapanalanginin at lahat natin sinusurrender natin sa Diyos ang lahat-lahat upang tayo ay
maging matagumpay sa lahat ng ating mga ninanais sa buhay. Ganon din, dapat palagi nating kasama yung ating pamilya. Yun ang pinakamahalaga, na dapat hindi natin malilimutan na may mga responsibilidad tayo sa ating mga anak at sa asawa. Kahit tayo ay isang OFW na malayo sa kanila, dapat monitor mo din ang iyong pamilya. Kahit na tayo ang may pinakamalaking financial support sa ating pamilya bilang mga OFW, ay wag nating ipadama sa kanila na tayo ay sa financial lang nila maaasahan. So dapat maramdaman din nila yung ating pagmamahal kahit na tayo ay nasa malayo. Sabi ko nga, napakaganda ngayon at napaka-advantage ng may CCTV ngayon sa bawat tahanan ng ating mga pamilya, kasi makikita mo doon kung anong kanilang mga pag-uugali, pakikipag-usap at mga ginagawa nila. Kung sila ba ay matulungin sa bahay, sa loob ng bahay, talagang makikilala mo rin sila at magiging part ka ng buhay nila araw-araw. Ayan, so sana huwag natin kalimutan natin mga pamilya sa Pilipinas. So sila yung ating mga kayamanan sa ating buhay. Thank you for watching mga kasmile, at abangan nyo pa ang aming mga journey bilang caregiver dito sa Israel.